Kung magkaroon to ng tinatawag na kasama niya, di siya yung inaakusahan na nangalo niya. Pero ito ay nanatili siyang solo. Ano ho? Hindi siya pwedeng humanap din dito ng iba para ligawan. Ano ho? Ayaw ng Diyos yung bagay na yun. Matthew 19:10. The disciples said to him, if this is a situation between a husband and wife, it is better not to marry. Kaya merong reconciliation. Ano ho? Kaya merong reconciliation yung dalawa. Sige na nga, umika ka muna sa nanay mo. Bawa gano'n. Kapag iisip-isip mo yan, 2 buwan na, 60 days na. Babalik ako, mag-usap tayo. Nag-reconcile. 1 Corinthians chapter 7, nakasalaysay po doon. Yung tinatawag na reconciliation. Kaya nga sinasabi natin, pagbatas ang pag-uusapan, ang kautusan ng ating Panginoong Jesus ay napakaganda i-apply. Ano po? Sumagot si Jesus, hindi matatanggap ng lahat ang turong ito. Alam ng ating Panginoong Jesus na habang nagsasalita siya, sabi ng mga Pariseo, gano'n. Alam niya, nakikita niya. Kaya sinabi niya, sumagot si Jesus, hindi matatanggap ng lahat ang turong ito kasi may umiiling. Ang makatatanggap lang ito, yung merong pananampalataya sa Diyos. Yung pinagkanuban ito. Sila, bagamat mayroong pananampalataya, pero pakunwari. Nagpapakitang matitino sa harap ng mga tao, yung mga Pariseo sa Saduseo na yan. Pero sila ay mga halimaw. Nasa Matthew chapter 23, ang nilalarawan doon ay sabi, parang isang libingang maputi sa labas na napakaganda. Pero ang loob ay puro masasamang nilalang na inuud. Yun, ganun sila. Maganda sa labas, papuri-puri. Pero ang kalooban ay diabo. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, tungkol doon sa usapin ng pag-aasawa, hindi matatanggap ng lahat ang turong ito. Hindi kaya tanggapin ito na lahat ng tao, kagaya yung tinuturo natin. Sino lang makatatanggap nito? Eh di syempre yung Kristiyano. Turo mo nga yan sa hindi mga Kristiyano. Hindi, mali yan. Sasabihin ng mga yan. Ang makatatanggap nito yung mga Kristiyano lang. Ano? Maliban na lang sa mga taong pinagkalooban ito ng pananampalataya. Jesus replied, not everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. May iba't ibang dahilan kung bakit ang ilan ay hindi nag-aasawa. So, ano yun? Dahilan na nila yun. Kung ano yun. 1. May iba na ipinanganak na sadyang baog. Kaya ayaw mag-asawa. Ang iba ay hindi makapag-asawa dahil sinadyang kapunin. Yung vasectomy. Bakit kinakailangan kapunin? Kasi itong mga kinakapun na lalaki na ito yung bantay ng reyna noon. Ano? Ipagkakatiwala nung lalaki, yung kanyang asawa, dahil alam niya na itong lalaking ito ay kapun. Hindi niya ipagkakatiwala yung kanyang reyna sa hindi kapun. Ano kung nilikuran ng lalaki na yon? Yun yung kanyang master, yung kanyang Panginoon. At may iba naman na ayaw mag-asawa. Bakit? Dahil sa pagpapahalaga nila sa kaharian ng Diyos. So 3. Kaya kung ang sinuman kung kaya ng sinuman na hindi mag-asawa, huwag na siya mag-asawa. Yung 3 binabanggit. Ano? Ang tawag din ay eunuchs. For there are eunuchs who have been so from birth. And there are eunuchs who have been made eunuchs by men. Yung mga bodyguard. And there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. So 3 yun. Kagaya nila Pablo. Kung matatawag mong bating yan. Kasi iba't ibang dahilan kung bakit ang ilan na hindi nag-aasawa ay pinanganak ng sadyang baog. Dahil sinadyang kapunin o eunuch, bating, ayaw mag-asawa dahil sa kaharian ng Diyos. Kagaya nila Pablo, Timoteo, yan, mga single, ayaw na nila mag-asawa eh. Bakit? Eh gusto kong mag-preach eh. Inilalaan ko yung sarili ko sa Diyos. Ano? So yun yung mga dahilan kung bakit yung iba hindi nag-aasawa. Huwag silang questionin. Huwag silang tanongin, oh, sarap-sarap mag-asawa, buti ka, huwag yung pakialaman. Wala kayong pakialam. Parang gano'n. Ano? Hayaan kung anong gusto niyang gawin. But I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality makes her the victim of adultery, and anyone who marries a divorced woman commits adultery, ayon sa Matthew 5:32. Ano po, yan yung tinatalagtod natin na dahil yan nag-umpisa eh. Dapat sinasabi ko sa inyo na ang sinong lalaki na iwalay ang kanyang asawa. Ito, iniwalay
Liban na lamang kung sa pakikiapid, ang magiging dahilan lamang ng divorce daw ay kung yung sinasabing babae na ito ay nakipagkalaguyo sa iba. Yun lamang. Ay siya sa kanya nagbibigay kadahilanan ng pangangalo niya. At ang sino mang mag-asawa sa kanya, kung nahiwala na siya, nagkakasala ng pangangalo niya. Hindi ito naiintindihan ng iba. Ang nakakaintindi nga lang, yung under the law, yung mga Kristiyano. Ano? So, ang kataksilan ay isang bagay na nagdudulot sa tao ng kapahamakan. Pagtataksil yun eh. At kahihiyan. Sa kabila ng mga kabutihan ng pagiging tapat sa asawa, nagpapatuloy na sinisira ng pangangalo niya ang maraming pamilya. Pagtataksil ang tawag doon. Ano? Ng banal na kasulatan, ang equivalent nun ay adultery. Siyempre, ganun lang bang kadali yun? Siyempre, away yan. Ang kataksilan ay sumisira sa isang taimtim na panata ng mag-asawa noong araw na sila ay kinasal. Diba? O ako, nagkakasal ako. Pasusumpain mo. Ikaw lamang ang aking pakakaibigin, ang aking marugtong ng buhay hanggang kamatayan. Ganyan, di ba? Napababasa mo rin dun sa isa, dun sa babae, na ikaw lamang ang aking pakakaibigin hanggang sa huling hininga ng aking buhay. So may sumpaan niya. Naririnig yan eh. Di ba? Kaya nga ang sabi dito, naalala ko lang dito. Yung kasunod na kung lulubi ng Panginoon, yung susunod dating paksa, may kinalaman sa panunumpa. Nakalagay dito sa Mateo, chapter 5. Ano po? Basahin natin ako. Yung tinatawag na panunumpa. Chapter 5, verse Ayun, 5:34. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang luklukan ng Diyos. Eh di ba yung ikinakasal ay sumusumpa? Oh. Ayun, nanunumpa-numpa ka pa. Sabi ng kanta, pasumpa-sumpa ka pa. Di ba? Nasira eh. Kaganyan eh, di ba? Ikaw ang aking pakakaibigin sa hanggang habang panahon sa hirap at naririnig ng lahat yan, sumusumpa kayo. Kaya yung kataksilan, ang sabi, sumisira sa isang taimtim na panata ng mag-asawa noong araw na sila ikinasal. Napakahalaga ito na hanggang sa huli, nandoon yung tinatawag na panata sa Diyos. Makagagawa ng ay Kristiyano, yung mga tunay na Kristiyano. Si Jose ay isang halimbawa na umiwas sa pangangalo niya at pagtataksil. Bakit? Dahil sa sumpa niya sa Diyos. Natatandaan niyo si Jose? Diba tinatawag ng asawa ni Potiphar? Pogi! Ayun ka lang dumaan eh. Tatawag ni Jose. Pogi! Ganun eh, diba? Si Jose yung pinag-aralan natin niya. Genesis 39:7. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar kasi umalis si Potiphar yung master ni Jose. Sinabi nito, sipingan mo ako, pogi. Ano na yun? Parang jaya. 8. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon. Sinong Panginoon? Yung amo niya, yung asawa nitong babae. Sapagkat ako'y naririto. Ginawa niya akong katiwala sa buong Ehipto at ipinamahala niya sa akin ng lahat sa bahay na ito. Maliban sa iyo na kanyang asawa. Hindi kita pwedeng pakialaman. Hindi ka kasama sa sakop ng pamamahala ko. Hindi ko po, magagawa ang ganyan kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Ay, kung guwapo na to, dinidate mo ako. Diba? Hinagdod niya si Jose. May nakuha ang maliit na konting balabal. Tapos nagsisigaw, sabi, nirarate ako, nirarate. Parang ganun yung, di ba? Oh. Ayaw ng Diyos yun. Alam ni Jose, masama eh. Genesis yan. Sin is breaking God's rules. 39:9 in NIV, no one is greater than in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?